Tulungan nyo ako mga kalapatids. Alertness, vitality, appetite, tsaka yung behavior ng ating ibon. Ano sa palagay ninyo mga kalapatids? Yung naging resulta na ating ginawang pagpurga. Araw ng Miyerkules, good morning sa inyo mga kalapatids. Tambay muna tayo dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. At sa episode na ito mga kalapatids ay titignan natin kung anong mga naging resulta ng ginawa natin sa mga nakaraan dito sa ating ibon na to. Dahil kung matatandaan ninyo, pinurga natin to mga kalapatids. Hindi dapat natin ginagawa yon sa panahon ng derby, lalo na semifinals na. Subalit, dun sa previous episode natin mga kalapatids, siguro nailahad ko naman yung aking dahilan dun sa episode na yon. Ganun pa man, naintindihan ko yung mga kalapatids natin na nag-PPM sa atin, na nagko-comment dun sa ating video na yon tungkol sa kanilang pag-aalala na dapat sana hindi na natin ginawa. Nauunawaan ko kayo mga kalapatids at nagpapasalamat ako sa inyong paalala. Isa na lang alang din natin yon mga kalapatids bago natin yon isagawa. Unang-una, kapag ka nagpurga tayo, may i-stress yung ating mga alaga. Ikalawa, pwede silang manghina at manlata dahil nga dun sa adverse effect o masamang epekto ng gamot na pampurga. Lahat ng yan ay isinaalang-alang natin o kinonsider natin yan. Pero ganoon pa man, nag-go pa rin tayo mga kalapatids. At nakita nyo naman sa episode natin nung nakaraan, kahapon, ay nakita nyo, pinakita ko sa inyo yung katawan nitong ating ibon na to. At ito siya ngayon, hindi naman siya mukhang nakamukmuk lang sa isang tabi na nanlalata. Mukhang nakarecover na talaga ng tuluyan itong ating alaga. Siyempre, nandun pa rin yung pag-aalala. Kaya sa pagkakataong ito, araw ng Miyerkules, ay tuloy-tuloy pa rin yung aking ibinibigay sa kanyang pahinga para talagang makakabawi itong ating alaga. Gumamit tayo ng pampurga na mayroong B12. Para saan ba yung B12 mga kalapatids? Nakakatulong yun para malesen yung stress ng ating mga alaga during deworming. At syempre binigyan pa rin natin siya ng multivitamins, lalo-lalo na yung B-complex, para ganun nga malesen yung stress ng ating ibon na ito, and then pahinga. So doon na lang natin binawi mga kalapatids, and hopefully tama yung desisyon natin sa ginawa natin yung mga kalapatids. Para sa akin kasi bago ko siya pabaunan, lilinisin ko muna yung paglalagyan mga kalapatids, kasi pwedeng maging kahati niya yung mga bulates doon sa kanyang butchi. Nakalight na nga yung binibigay natin sa kanya, paano na lang kung may kahati pa siya, ano na matitira sa ating munting kaibigan na ito. So yun ang aking pinakadahilan mga kalapatids. Tsaka yun, kung sakasakaling maka-apekto sa kanya yung ginawa natin pagpurga, tatanggapin natin yun na maluwag sa ating kalooban, dahil yun naman ang ating naging pasya pagkatapos natin pag-isipan ng lahat at timbangin yung mga bagay-bagay na dapat natin i-consider. Kaya sa episode na ito, titignan natin yung epekto sa kanya, kung siya ba ay nanlalata, kung siya ba ay yung nanghihina, ano yung naging epekto sa kanya. So yan ang ating aalamin sa video ito. Samahan niyo ako. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Time check tayo mga kalapatids, 11:10 ng umaga. Medyo late na tayo nagpapatuka kasi nag-a-adjust tayo, kaugnay pa rin dun sa magiging pauwian natin sa linggo. Normally hapon na yan sila nakakadating, so nag-a-adjust na lang tayo mga kalapatids. So sa puntong ito, ang isang mahalagang bagay ay yung obserbasyon mga kalapatids, kasi nga gusto nga nating malaman kung ano bang naging epekto dito sa ating ibon na ito, yung ginawa nating pagpurga sa kanya nung nakaraan. So patuka tayo mga kalapatids, obserbahan natin, sama-sama nating obserbahan itong ating ibon. Tignan natin kung ano ang kanyang kinikilos at paki-comment dyan sa baba mga kalapatids yung inyong obserbasyon, kung naging okay ba yung ating ibon na ito. So tara, papatuka na tayo. Pipito muna tayo mga kalapatids syempre. Saan na sila? Ayun yun yung ating alaga. Nakikipagsiksika na. So bigyan na natin to. Ayan. Nako, hindi ko pinitik-pitik. Dalawang servings pa lang, pero okay lang yan. Yung dalawang takal na yan para sa 5 ibon, sobra yan mga kalapatids. Kulang yan mga kalapatids. So tignan natin kung anong reaksyon ng ating ibon na pinurga. Ayun siya, pangalawa sa huli, sa dulo. Ayan mga kalapatids. Magana naman yung ating ibon, di ba? Hindi naman siya yung nandun lang sa isang sulok, nakataas yung mga balahibo, nanlalamig yung paa. Hindi naman siya ganun mga kalapatids. Ayan, pumili pa nga ng pwesto at pumunta dun sa maraming patuka. So magana yung ating ibon mga kalapatids. At kahapon, kung matatandaan ninyo dun sa video, ay pinakita ko, pinasilip ko sa inyo yung kanyang muscles sa may dibdib niya, breast muscles niya.
Yun kasi kadalasan ng ginagamit nilang storage ng protein and fats na pinagkukuhaanan nila ng lakas sa paglipad. So mahalagang may laman yon. So nakita nyo naman mga kalapatids na kanubi yung laman ng kanyang breast. Sa mga hindi pa nakapanood nun, balikan nyo yung episode na yun mga kalapatids. Ayan, lumipat na naman yung ating ibon na ito. Ngayon naman, barley na yung kanyang tinitirada. Tumitingin-tingin sa atin dahil nagbabaka sakali na maglalapag tayo ng patuka. Pero hindi natin gagawin yun hanggat hindi nila inuubos yan mga kalapatids. Para sa ganun pamamaraan, matiyak natin na yung ibinibigay nating patuka na ating pinagsikapan, ating pinagsikapang timbangin, pagsamasamahin base sa palagay natin kanyang pangangailangan, talagang nakukonsumo niya mga kalapatids. Ayan, barley yung tinutuka niya. Usually yan yung pinakaayaw nilang butil ng patuka. So gaya ng previous episode natin, saka tayo maglalapag kapag naubos na nila yan para walang pilian. At the same time, matitiyak natin na talagang kinukonsumo nila lahat ng patuka na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Alright? So paubusin muna natin yan mga kalapatids. Habang tumutuka sila, prepare ko na yung tubig na ibibigay natin sa kanila. Tubig na may probiotics lang mga kalapatids. Medyo hindi ko tinapangan para talagang ma-encourage yung ating mga alaga na uminom at kumonsumo ng maraming tubig, lalo na yung ating ibon. So mukhang ubos na nila mga kalapatids yung nilagay natin patuka. Kaya maglalagay ulit tayo. Pajab-jab lang mga kalapatids para talagang hindi mawala yung kanilang gana. So pipito ulit tayo. Ayan. Ayan si Eric, pumesto na. Ayan siya mga kalapatids. Namimili na yung ating ibon. At ang kanyang paborito mga kalapatids ay yung safflower. Sa simpleng obserbasyon mga kalapatids, marami tayong matututunan at makukuha ang idea. So kapag yung ibon natin ay talagang tumitirada ng maraming safflower, ibig sabihin ay hindi sapat yung kanyang energy sa kanyang katawan. Nag-i-store siya ng energy sa kanyang katawan. Sa ganyang pamamaraan ay malalaman natin kung ano pa yung kakulangan niya sa kanyang pangangatawan. At yun yung ibibigay natin sa kanya bago natin siya ikarga. Sa ngayon, nagko-control pa rin ako kasi ayoko siyang masyadong tumaba. Dahil nga, hindi rin tayo nagpapa-low fly, naka-rest pa rin yung ating ibon. Kapag kinargahan na natin agad yan, tapos nandyan lang siya, wala siyang ginagawa, baka lumobo at tumaba naman, masobrahan yung ating alaga. Tingnan nyo mga kalapatids, iniwanan na nila yung barley. Alright, so mukhang had enough na itong ating mga alaga, lalo na to. At nagsisimula na siyang mamarako dito sa ating ibon. At hindi na makaporma masyado yung ating ibon na ito. Kaya ang gagawin natin ay, gaya ng dati, kukunin na natin to, lalagay natin dito para makatuka naman at the same time makaresume ng pagtuka itong ating ibon na si Eric. Ito mga kalapatids. Yan. So siya naman ang tutuka at nakatuka na tong ating mga alaga. So siya ang uubos ng barley dyan. Tsaka si Eric malamang. Alright. Kasi mag-aalisan na yung mga kolokoys natin eh. Oh. Silang dalawa na matitira dyan mga kalapatids. Nahabol niya, tinatakot niya. Chat na nga natin to para hindi na ma-stress. Yan, nilagay na natin dyan para hindi na ma-stress. Tapos, yan yung tubig na may probiotics mga kalapatids. Ayan, lagay na natin yan dyan. Kapag nandyan yung barako na yan, nakakilos ng malaya itong ating ibon na si Eric kasi nga hindi siya nabubuli nung gristle natin na pang summer. Ayan, mukhang iinom na mga kalapatids. Isa pang mahalagang bagay na dapat nating matiyak na yung alaga natin ay may sapat na tubig sa katawan. Napag-usapan na natin yan sa mga nakaraan. Ayan mga kalapatids, kaya ang ginawa ko, hindi ko masyadong tinapangan yung probiotics dyan sa tubig para ma-encourage din na uminom ng marami itong ating alaga. So sa palagay ko, para sa akin lang mga kalapatids sa palagay ko nalampasan niya yung stress ng ginawa nating pagpurga. Normally ang adverse effect ng paggamot na pampurga ay tumatagal yan ng 24 to 48 hours. Alright, diyan nila nararamdaman yung epekto nun. Nagiging matamlay sila, wala silang ganang kumain at kung ano-ano pa. Pero ayan, sa nakikita ko mga kalapatids, mukhang okay na yung ating alaga. Ganun pa man, nakaalalay pa rin ako. Nandiyan pa rin ang supplements natin. Vitamin B complex, mga mumurahin lang yung binibigay natin sa kanila mga kalapatids.
yung pula-puti lang mga kalapatids na kanubi. At the same time, nasa stage pa rin siya ng pagpapahinga. Check din natin yung mga dumi nila mga kalapatids. Ayan, buong buo yung kanilang mga dumi at wala tayong makikitang lusak o basa sa mga dumi ng ating mga alaga. So mukhang okay naman na yung kanilang panunaw matapos natin silang purgahin. Alertness, vitality, appetite, tsaka yung behavior ng ating ibon. Ano sa palagay ninyo mga kalapatids yung naging resulta na ating ginawang pagpurga?